Hello guys, blessed afternoon po sa inyo lahat. Dito po ulit tayo sa farm. Ayan, so today sinisilip ko lang tong pinahiram sa ating lupa. So kung makikita nyo, ayan halos malinis na po. Konti na lang natin tira dito, ayan yung tumpok-tumpok na yan. Pero konti na lang po yan, saglit na lang po yan. Excuse me. So pinag-iisipan ko kung papadaanin ko pa rin sa wood chipper yan or as is na papadaanan ko ng traktora. Kasi konti na lang yan. Nagkaroon kasi ng problema yung mini excavator kaya napatigil ako dito. So, and yung mini excavator nga pala guys, wala na. Naibenta na po. So, binenta na ng kaibigan kong hapon dahil kahit naayos ko yung hydraulic oil niya, yung hydraulic problem niya, nagawan ko ng paraan. Nakita ko saan may problema, na-disconnect yung hose, naibalik ko, nailak ko yung fitting. Tapos yung mga connection niya, yung mga lagay ng grease, lagyan ko ng mga panibagong langis, okay na po sana. Mas mabilis na yung kilos ng excavator. After ko gawin yun, paltan ng hydraulic oil, then lagyan ng mga grease, yung mga fittings. Kaso, yung problema ko doon, yung nakatilt or nakatagilid, yung bearing niya, yung center niya nakatagilid. So, pinipilit kong pag-aralan kung paano maayos yon. Kaya nga lang, kailangan ko siyang baklasin or iangat yung pinaka-top para makita ko saan talaga yung problema. So, ang duda ko ay yung pinaka-bearing sa loob. Kasi meron siyang para malaking sprocket. Then, ang alam ko, yung nakita ko kasing video, may mga maliliit na bearing nakapaligid doon sa paligid ng, or nakasalansa sa paligid ng sprocket. Kaso, yung sa nakita kong video ay malaking excavator. So, hindi ko alam kung kapareho lang yun sa mini excavator. Kasi wala akong makita sa YouTube ng video ng mini excavator na binabaklas at inaayos yung pinaka-ring niya. Kaya, nag-decide na lang kami ni Takeda-san yung hapon na bumili noon na dispose na lang. So, luckily, naibenta niya, and yung pagkakabenta niya, sabi niya sa akin, bumalik lang din yung pinuhunan niya o kung magkano yung pagkakabili niya, ganun niya rin naibenta kahit may problema yung excavator. Kasi Indiano yung bumili, ayusin nila, tapos papadala nila sa ibang bansa. So, thankful pa rin kahit pa paano nabawi yung ginastos doon. So, ang nangyari dyan, para lang tayong nag-rent ng mini excavator. Yan, nalinis natin to again. Nabunot natin yung mga puno. And gumastos lang tayo sa gasolina, then yung palit ng hydraulic oil at grease. Pero okay na rin yun. Again, para lang tayong nagrenta. So, yun na lang yung naging cost natin. So sabi niya sa akin, hahanap pa rin daw siya ng kapalit. Pag may nakita siya mas maayos, bibilihin niya. So, okay lang din. Hindi naman tayo nagmamadali. Dahil kahit pa paano naman, yung pinakamahirap na trabaho, nagawa natin ng paraan dyan. So, yung isa pang pilapela yun, dali na yung grass cutter lang yun. And now, most of our work naman dito sa farm, ang gagamitin na lang natin or kailangan na lang natin is yung tractor. So, wala pong problema doon. Andyan yung tractor and walang problema yung traktora, umaandar. Doon naman, tabasin lang yung grass cutter. Dati yung problema dyan, may grass cutter tayo. And again, hinahantay na lang natin is yung pag-deliver ng in-order natin na dumi ng baboy para again itambak doon. So, umorder ako doon ng 3 truck. So, 6 na tonelada. Doon, kailangan matabasan na rin yan para mas mabuhusan din ng 6 na tonelada. Then, sa loob. So, doon sa loob, papalagyan na rin natin ng 6 na tonelada. So, 3 tonelada, 6 na tonelada kada isang pilapel. Kasi yun yung tinanong ko doon sa nagde-deliver. Ganong karami ba dapat ang ilagay dyan? Pero usually daw, sabi niya sa akin, sa mga dinideliveran nila, ganun usually yung pinapalagay sa isang pilapel. So, ganun na rin ang pinagawa ko. So, again, meron na tayong order
So inaantay na lang natin dahil maraming umu-order bukod sa akin. So kapag may oras na sila para magdala sila dito sa akin, tatawag naman yun. So inaantay na lang natin. So update naman sa mga sibuyas, okay naman sila, buhay pa rin. Pero again, dahil malamig na, tumigil na yung paglaki nila. So karamihan sa kanila yung mga dulo ng dahon or kalahati kalahati padulo natuyo na, lalo na doon sa maliliit. Pero yung mga malalaki na, okay naman kahit paano, yung mga dulo lang ang natuyo. And yung bawang naman, so far, again, naglakihan sila compared sa mga sibuyas. Excuse me, hindi sila masyado naging apektado sa lamig, so naglakihan sila, malulusog. And ang tataba na actually ng puno nila, halos kasing taba na ng hinliliit ko. Pero as of now, I think tumigil na rin yung paglaki nila. Pero dito pala sa pagtingin ko pala sa labas, na sa 100 kalahati na guys, yung haba ng mga dahon nila. So palamig na ng palamig dito guys, kaya wala na tayo masyadong ginagawa dyan. So again, simula na tinanim natin yung mga sibuyas natin at bawang. Dinilig lang po natin sila nung after natin maitanim. After that, hindi na. Kung makikita nyo, ayan, nagbabasa-basa yung mga gilid ng garden beds compared doon na yun. Pero again, yung ilalim niyan, nagmo-moist or basa. Kaya wala po tayong problema and hindi po natin sila pwedeng diligan dahil nga malamig na. Then pag mainit na, ang gagawin na naman natin dyan ay i-spray natin ng gamot. So doon ang gagamitin natin dyan ay itatanong natin kay Sir Marcos. Again, si Sir Marcos yung bago nating kaibigan na nagbigay sa atin ng seedlings na sibuyas. So sa kanya tayo magtatanong-tanong ngayon dahil sila o siya bihasa na sa pagtatanim ng ganyan. Dahil nga again, nagtatrabaho siya sa farm. Kaya yun, so antayin na lang natin siya para magtanong sa kanya kung anong gagamitin natin gamot. So guys, nandito na inaantay natin na bisita, manghiram ng ano ba to? Pangbungkal ng lupa. Yabang manghiram lang Farmer yan sa Japan pero ang gamit ng sasakyan. Guys, nanghiram ng pambungkal ng lupa gamit Maserati Yabang. Wait!